Kapatid, naranasan mo na bang sabihin sa sarili mo na hindi ko na kaya? Marahil problema sa pamilya, pressure sa pag-aaral, emosyonal na pagod, o sitwasyong paulit-ulit na mabigat. Sa mundo ngayon, marami nagsasabing, kaya mo yan, maniwala ka lang sa sarili mo. Pero ang totoo, may hangganan ng sariling lakas. At dito, pumapasok ang mensahe ng salita ng Diyos. Sabi sa Philippians 4:13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Kung titignan natin ang talatang ito, isinulat ito ni Paul ng panahong nasa kulungan siya sa Rome. Ano ba ang pakiramdam ni Paul during that time? Hindi siya komportable sa kanyang sitwasyon? Hindi siya malaya? Hindi siya nasa best part ng buhay niya? Ngunit nagsuot siya tungkol sa lakas at kasiyahan sa anumang mga bagay. Bago ang talatang binasa natin, sinabi niya sa Philippians 4:11, hindi ko sinasabi ito dahil sa kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. At sabi rin sa Philippians 4:12, alam ko kung paano magikahos, alam ko rin kung paano managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang managana o ang maghirap. Ibig sabihin, ang verse 13 ay hindi patungkol kung ano man yung gusto mo sa buhay, kundi sa kakayahang magpatuloy sa kahit anong pinagdaraanan mo sa buhay. Sabi pa doon, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Ibig sabihin, kaya mo magpatuloy sa pagsubok, kaya mo maging kontento kahit kulang, kaya mo magtiis at magpatuloy. Hindi ito, kaya ko ang lahat ng gusto ko, o magiging successful ako sa lahat ng plano ko sa buhay. Sabi sa John 15:5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Sabi pa doon, sa pamamagitan ni Kristo. Meaning, ang lakas ay hindi galing sa talino mo, sa diskarte mo, o sa sariling lakas mo, kung hindi kay Kristo lamang. Sabi sa 2 Corinthians 12:9, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sabi pa doon, na nagpapalakas sa akin. Meaning, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng lakas minsan lang. Siya ay patuloy nagbibigay ng lakas sa atin. Sabi po sa Isaiah 40:31, ngunit muling lumakas at sumigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Kung titignan natin, sinasabi dito, huwag lang tayo umasa sa sarili natin. Hindi ka ginawa para mag-isa lang sa lahat ng laban. Kailangan nating manalangin araw-araw at sabihin natin sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng kalakasan araw-araw. Unawain natin ang tunay na kahulugan ng salitang kaya ko lahat. Hindi ito tungkol sa tagumpay sa lahat ng bagay, kundi ito ay pagpapatuloy sa lahat ng pagsubok sa buhay. Sa gitna ng lahat ng naranasang problema sa buhay mo, sabihin mo sa Diyos, Lord, tulungan mo akong malagpasan ang lahat ng ito. Kapatid, magtiwala kay Kristo sa bawat sitwasyon. Kung nahihirapan ka, hindi mo alam ang susunod mong gagawin, o naghihintay ka pa rin sa mga bagay na wala kang kasiguraduhan, kapatid, tandaan mo, panatilihin mong matatag ang iyong pananampalataya sa Diyos. Sabi sa Hebrews 13:8, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Grabe, di ba? Hindi nagbabago ang Diyos mula noon hanggang ngayon at magpakailanman para sa ating lahat na kanyang nilikha. Kapatid, tanungin mo ang sarili mo, saan ako umaasa? Sa sarili ko ba o sa Diyos? Saan ako nanghihina at pagod na? Alam mo ba ang pangako ng Diyos ay hindi kaya mo yan mag-isa.
Kung hindi, kaya mo ang lahat sa pamamagitan ni Jesucristo. Kapatid, kapag sinasabi ng buhay hindi ka sapat, lagi mong tatandaan ang pangako ng Diyos. Sapat ang aking lakas para sa iyo. Kaya huwag kang tumayo sa sarili mong lakas, tumayo ka sa lakas ni Jesucristo. Maraming salamat sa pakikinig ng mensaheng ito. God bless. Amen.